Good day everyone. So today we're going to discuss about the wave interfacing. So what is wave interfacing? Wave interfacing is the communication between the front end and back end of a web application. It allows data to be sent, processed, and returned. So unsa dinhi ang wave interfacing? So ang wave interfacing is usa sa ka way or bridge to connect or para magka-communicate ang front end and back end. So, unsa dinhi ang front end and back end? So, ang kaning front end is mao ni siya ang makita o ma-touch sa user. Mao ni siya ang mga design like button, text, and color. Silbi ang front end ang face sa website. Nya ang back end mao ni siya ang luyo or dili makita. Naadiri ang mga database, server o mga computation. And also siya sad ang mo receive, process o mo organize sa data. So, I have here an analogy. So, sa restaurant, ikaw nga user, naa ka sa table. Nya, mo-order ka. Nya, ang menu or ang table, silbi siya ang front end. Siya ang imong makita or gamiton. Nya, ang waiter, silbi siya ang web interface. Siya ang modela sa imong order pidong sa kusina. Nya, importante siya kay kung wala ang waiter, dili ma-receive sa kusinero ang imong gi-order. Nya, ang kusina or ang kusinero, silbi sila ang back end. Diri giluto or giandam ang food nga imong gi-order. So, dili nimo siya makita pero sila ang nagbuhat. Good evening everyone. So the front end is what users to see and interact with, like buttons, forms, and pages. Then the back end is the system that behind the scenes that process. So ang front end ay kay mao na ato ang makita or matouch. Then ang back end kay mao na ang nagtago sa luyo para mulihok ang tanan. Components. Front-end user interface that users see and interact with, built using HTML, CSS, and JavaScript. Front-end. This is the muna ang part sa system that users can see and use. Nag-include siya buttons, text, ug designs. Next. Backend, server and logic, handles data processing and application logic, runs on servers using language like Node.js, PHP, Python. Backend, mo ni ang brain nga behind sa system. Mo ni siya mag-process sa data, mag-handle sa request, and makes everything work. Next kay database, stores data, keeps user information records and application data. Ang database mo ni kung asa na save ang information, pareha ng mga details, records. Nya, mo po ni siya ang nag-organize sa data para magamit siya sa uban nga butang. So, in short, kay ang front end mo na ang imong makita ug magamit niya. Ang back end kay mo na ang unsay pamaagi para mogana, ug ang database kay mo na kung ang data nga kung asa gi-stored. Three examples.
MySQL, MongoDB, and Firebase. So, ang MySQL is best for kanang organized and structured data nya. Ang MongoDB kay kanang best for flexible and changing data, and then ang Firebase kay for real-time application and quick development. API or application programming interface. It connects front end and back end, acts as a bridge for communication, send requests and return responses in JSON format. So, ang API is muna ang bridge for communication connected sa front end o back end. Kani sila ang mo dawat sa request o mobalik og response, kasagaran na nila kay gamit ang JSON nga format. Thank you. So now, I'm going to explain the flow of web interfacing. So first, the user inputs data. It's like typing or clicking. Then, the front end sends the request add to the server. Then after it sends the front end ang request add to the server, ang back end mo siya mo process atong request, or it handles the logic. Then after that, the database checks or mo siya mag-retrieve sa needed data. Then after, the server sends the response back to the front end. Then finally, the website updates or it shows the result to the user. So in short, user to front end to back end to database to server, then server back to the user. So in this slide, I will be explaining the front-end sample code which involves web interfacing. So in the login function, collect sa front-end ang mga users input, kaning username o password, and then Dari mo na yung key part kaning nagamit ta og fetch nga function or tools para ma-send ang mga data adto sa backend server. And then ang backend server yatong i-process katong mga data nga gi-send gikan sa frontend, and then mag-send siya response balik ari sa frontend nga naka JSON format. So dito nahitabo ang web interfacing ang frontend kay ga-send og data dito padulong sa backend server, and then ang backend server mag-check ato yung i-process kung kuan ba tugma ba dito sa database ang mga input sa users, and then human nag-process mag-send siya balik og response diri sa frontend nga naka JSON format na nga makita nimo kung successful ba ang imong pag-login or invalid. So in the slide 6, we will explain the backend web interfacing code. So this creates post routes, and ang server mo handle sa login request sa kuan padong sa front end mo na ang back end. The username is equal to admin and the password is equal to 1234. This compares the input with the hard-coded values. So if imong gi-input sa username and the password kay sakto siya sa imong paghimo, if mugawas niya kay login successful mo nang login successful, and if sayo pang imong gibutang dito sa username and the password, mabutang dito kay invalid credentials mo na siyang dali ra siya hibaw-an nimo if nasakto ba ka or sayo sa
imong gibuhat nga code. Hello, good evening. So, conclusion, web interfacing enables smooth communication between different parts of web application. It is important because it allows real-time data exchange between user and servers, makes website dynamic instead of static, enables login system forms and online transaction, connect front-end interface with back-end logic database, improve user experience through fast and interactive response. So, by the way, so ang kaning web interfacing enables kay kana bitaw mga on ang update, automatic update sa imuhang cellphone nya kana sang kanang naimutik sa imuhang kuan ba, like kanang mo paibaw sa imo bitong cellphone nga kinahanglan i-update nimo kanang murag ikuan ito imuhang cellphone nang i-upgrade pa gid nila ba aron ma soft kanang umuhumok iyang touch ba nang soft touch kayo nya dali sad gamiton. So mo nay conclusion. Thank you.